Punto pong ito, makakausap po natin ng live mula po dyan sa Malacanang si Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma. Live po nga yan sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Coloma. Kasama ko po si Princess at si Sandro. Apo. Sec, ano na po ang direktiba ni Pangulong Aquino kaugnay po ng pananalasa po ng habagat sa ilang bahagi po ng ating bansa? Iniatas po ng ating Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na makipag-ugnayan sa ating Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council at ang mga lokal na unit na ito upang maging ganap ang pagtugon sa mga pangailangan ng mamamayan sa mga lugar na naapektuhan ng pananalasa ng habagat at ng Typhoon Odette. Issue naman po, ano po yung tulong po na ipinagkakaloob po doon po sa mga apektado po ng landslide po dyan naman po sa may bahagi ng Zambales? Yung immediate relief po sa kanila, no? Kung sila ay nawala ng tahanan, ay magkaroon ng panandaliang tahanan o shelter. Yun din pong humanitarian assistance sa mga nasugatan o mga namatayan ng kamag-anak. Ito rin po ay binibigay ng ating pamahalaan at yung pong pagtugon sa kanilang mga basic needs ng pagkain, damit at shelter. Yan pong lahat ng yan ay sinasagawa ng ating pamahalaan. Opo. Secretary, kaugnay naman po ng usapin po sa PDAF. Suportado po ba ng Palasyo ang pag-apila naman po ng Kamara sa Korte Suprema kaugnay po ng TRO sa pagpapalabas po nung sinasabi pong PDAF? Gaano po ito kahalaga, Sec? Ang paninindigan ng pamahalaan at ng Republika ay iniharap po ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ang kanilang paghaharap ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ay bilang pagkilala sa mga pangailangan ng mga scholar at ng mga umaasa sa mga pondong naturan para sa kanilang medical assistance. Yan po ang batayan ng pagtugon sa kanilang petisyon at yung pagharap po sa Korte Suprema para hingin po yung rekonsiderasyon doon sa na-isyong TRO at para hindi naman po mapariwara kanan ng mga scholar at mga iba pang nangangailangan ng konkretong tulong na naputol o naantala dahil sa naunang na-isyong TRO. Opo. Secretary, sa pagpapaliban naman po ng SK elections, niratipikahan na po ng Senado at ng Kamara. Kailan lamang po yung issue po kaugnay po nito? Kailan po inaasahang malalagdaan naman po ito ng Pangulong Aquino, sir? Hihintayin po ng tanggapan ng Pangulo ang kopya ng batas na naipasa ng Kamara at ng Senado. Susuriin po ito at ang pagsusuri po ay magiging batayan sa pasya ng ating Pangulo hinggil dito. Opo. At bilang panghuli na lang po, sir, nagbukas na rin po yung ilang mga klase po ng paaralan dyan po sa may bahagi po ng Zamboanga. Ano pa po yung mga hakbang na ipinapatupad po ng pamahalaan para naman po sa mga kabataan at kababaihan po na naapektuhan po ng kaguluhan doon, sir? Ang layunin po ng pamahalaan ay mapanumbalik sa normal ang kabuhayan ng ating mga mamamayan dyan sa Zamboanga City. Para po sa mga kabataan, marami po sa kanila ang na-traumatize na mga pangyayari at sila ay binibigyan ng continuing psychological support. No? Meron po mga debriefing sessions at therapy sessions para kung meron naman po mga kaso ng pang-aabuso sa ating mga kababaihan at kabataan, ito rin po ay sinusuri at idudulog po sa mga otoridad para sa karampatang aksyon. Ang nais po natin ay mapanumbalik sa normal ang kabuhayan ng ating mga mamayan na sinira po ng mga sumalakay sa kanilang syudad noong September 9. Opo. Secretary, follow-up question lamang po. Lumalabas po sa mga balita na 46 po yung mga evacuation center dyan po sa may Zamboanga. Pero lumabas po sa mga balita na 30 na lang po at bumaba na po yung bilang po ng mga evacuation center. Sir, gaano po kahalaga sa pamahalaan yung pagbaba po ng mga evacuation center at pagbabalik po sa normal nung pamumuhay po ng iba po nating kababayan mula sa Zamboanga? Senyales po ito na meron na pong kakayahan ang ating mga mamayan na makabalik sa kanilang mga komunidad. Meron na pong mga kaparaanan na nasa kamay nila para tulungan ang kanilang mga sariling panumbalik sa normal ang kanilang kabuhayan. At yan po ang pinagtutulungan ng ating pambansang pamahalaan at ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Beng Climaco. Nakikipag-ugnayan
local crisis management committees sa lahat po ng ahensya ng pambansang pamahalaan para mapanumbalik po natin sa normal ang kabuhayan ng mga taga Zamboanga City sa lalong madaling panahon. Sir, ito na lang po yung isa pa pong issue, sir. Ano na po yung update po na nakuha po ng inyong opisina kaugnay naman po nung nangyari po dyan po sa may bahagi po ng Midsayap, North Cotabato? Kamusta na po ang sitwasyon sa mga oras na ito, Sec? Tinutukan po ng ating mga security forces ang sitwasyon dyan. No? Kung meron pa pong nalalabing mga elemento ng mga grupo na naghasik ng lagim noong nakaraang araw at tinitiyak po na ang ating mga mamayan doon ay may sapat na proteksyon mula po sa ginagawang pananakot at pananakit at pamatay ng mga puwersang naturang. At syempre, panghuli na lang po ang inyong pong mensahe po sa atin pong mga kababayan, Secretary Coloma. Ang pamahalaan po ay kumikilo sa lahat ng larangan para matiyak po ang kapanatagan, ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng ating mga komunidad. Hinihimok po natin ang ating mga mamayan na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, makipagtulungan po sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at magtulungan po tayong lahat para maisulong po ang pag-asenso ng ating bansa sa kabila ng mga hamon na kinakaharap natin. At syempre, Secretary Coloma, kaisa rin po ang Telebisyon ng Bayan para po sa mga prayers at pagbabago po ng ikagaganda po ng pamahalaan po natin. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa inyo. Maraming salamat, magandang hapon din. Yan po si PCOO Secretary Sunny Coloma.